Grabe na po talaga yung nangyayari sa West Philippine Sea at, kitang-kita po sa mga videos na kumakalat sa social media ngayon na our countrymen has been bullied. According to the balita, ay meron pa nga daw mga nasaktan di umano, may naputulan pa nga daw ng daliri 'no, dahil nga etong, mga Chinese vessels ay talagang ginigit-git ng todo itong ating mga kababayan. Grabe yung pambubuling dinadanas ng ating mga kababayan dito sa West Philippine Sea at dito pa lang kitang-kita na natin na wala tayong kalaban-laban in case na maggiyera. Talagang kailangan natin ng alliance 'no, sa totoo lang dahil grabe yung sovereignty natin. It has been sold at ito na nga pinagbabayaran natin siya ngayon ng wala tayong kamalay-malay. Actually, ang dami sa mga kababayan natin ang hindi pa nalalaman kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea. Ang alam lang nila ay makamartes. At, yun nga nag-uusap nga kami nung aking husband kung if in case na magkaroon ng giyera, ay ano ba yung aming magiging plano? Ano ba yung aming magiging contingency plan 'no? Kasi siyempre meron kaming mga anak at, meron pa ngang madadagdagan pa nga ngayon. Mga nakaraang taon 'no, kapapanganak ko lang dun sa isa kong baby, dumanas tayo ng pandemya. Ngayon naman, dahil sa mga nagaganap ngayon between China and Philippines ay hindi natin alam kung ano ba ang mga susunod na pangyayari. At ito nga ay, kahapon lumabas ang mga balita na binaha ang China at nagkalat sa social media ang mga reaksyon ng mga tao na sinasabi na buti nga daw dito sa China at, dinadanas nila yun ngayon. Pinadalhan daw sila ng dagat. Dahil daw sa pag-aangkin nila sa West Philippine Sea ay dagat daw ang pinadala sa kanila at tubig. So, 'wag naman sana tayong maging gano'n ka-mean 'no, pero karapatan niyo 'yan, eh. Siguro dahil sa gigil ng mga tao hindi mo naman sila masisisi kung gano'n yung mga nagiging reaksyon nila. Dahil sa bugso ng damdamin dahil nga kung makikita niyo itong mga videos na kumakalat sa social media kung gaano pinipitpit ng todo ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea, nakakapanggigil na nga naman talaga at nakakapanlumo din at the same time dahil makikita mo sa video na wala talaga tayong kalaban-laban. Dito pa lang makikita na natin na ayoko naman sabihin 'to na parang wala akong tiwala sa kapwa nating Pilipino. Pero doon pa lang sa mga videos na kumakalat kitang-kita natin na mas malawak ang, puwersa ng China. So, talagang nakakatakot. So, ang daming nagsasabi na yung nangyayaring kalamidad ngayon sa China ay dahil karma daw sa kanila yun 'no. 'Wag naman sana tayo mag-wish ng ganito, hayaan na natin ng Panginoon na kung ito man yung karma nila then let it be, pero 'wag na sana natin dagdagan by cursing them kasi siyempre may mga bata na apektado sa kalamidad na nangyayari sa kanila ngayon at hindi lang 'yan, hindi rin natin alam kung may mga kababayan din tayong mga Pilipino na nasasalanta ngayon dun sa bagyo na yun. Ngayon kung ito ay gawa ng Panginoon na ito yung bilang kabayaran, ay hayaan na natin siya na gumawa ng hakbang. Hindi na tayo yung para mag-curse pa at magbigay pa ng negative energy lalo sa kanila. Kasi sa totoo lang wala po tayong karapatan kahit ano't ano pa man ang mangyari. No, kasi nagvo-vlog din ako dun sa kabilang channel 'no. Meron akong mga tinakal dun. Actually supportive yung mga ano dun sa yung mga viewers ko dun 'no. Tinakal ko nga dun yung kung gaano na tayo nasasakop ng China. Kasi sa totoo lang, 'di ba kumakalat yung mga billboards wherein nakalagay dun yung, Philippines Province of China. I mean, nakakagulantang kasi who gives them the right? Talagang official na ba ito na tayo ay Province of China? At, yun nga, kahit sa Shopee, yung mga parcels na dumarating 'pag chineck mo yung waybill, minsan galing lang sa Philippines pero may nakalagay dun na Philippines, Province of China. So, talaga bang ganito na? Talagang binenta na ba talaga tayo? At eto ba'y official na talaga
So yun lang yung medyo magulo sa akin 'no. Dahil kung may legality lahat ng ito na talagang sabihin na natin na meron talagang kasunduan or talagang legit kasi according to Digong, 'di ba, na this is just a gentleman's agreement without any papers or anything involved, but it's understood that he already sold the Philippines to China. So, madali lang i-redeem 'yun kung gano'n, 'di ba? Kasi just between them, 'no, na sabi niya, usapan lang daw 'yun at walang involved na anything na pinirmahan. Now with regards of the West Philippine Sea, dun ako sobrang nasi-scared kasi baka dumating sa point na talagang maging madahas na talaga ang maganap doon. At siyempre kawawang-kawawa ang mga kapwa natin Pilipino na namamalagi doon at nagbabantay, 'di ba? Hindi natin alam kung ano pang susunod na mangyayari dahil marami na ang sugatan at nasaktan nung mga panahon na nagkakairingan sa gitna ng dagat itong China at Philippines. So, nakakatakot, hindi natin alam ang mga susunod na pangyayari pero it's always important to have a contingency plan para if in case anything worse will happen, we'll be prepared for the outcome. So, I suggest na more prayers tayo guys, more prayers, no, and more preparation if in case kung ano man yung mangyayari. Kung pwede nga lang lumipad na papunta ibang bansa, kaya lang naalala ko expired ang aming passport ng aking asawa. My gosh, kaya pala yung mga parcel namin na galing ng China, ang tagal dumating. Kasi baha pala doon. So guys, thank you so much for joining me in this vlog. Keep safe everyone and always pray. Ta-ta! Hey, put your hands up! Hey, put your hands up! Di, sa nabsok para siya, no? May palakol, ano, ng bato na ng bato.